Mas gustong tumambay ng mga anak ko dito sa kwarto ng aking kapatid kaya naisipan namin na gawan sila ng kanilang sariling play corner o kaya naman ay play area. Dahil malaki-laki naman itong kwarto ng kapatid ko, naisipan namin na hatiin siya sa dalawang portion or gawan siyang dalawang kwarto. Pero dahil nagtitipid kami at wala kaming budget na paggawan ito ng divider, gumawa na lang kami ng paraan. So, ang una namin ginawa ay niligpit ang mga kalat-kalat at nilipat yung kama ng nilipat ang kama ng kapatid ko sa kabilang dulo ng kwarto para magkaroon silang space sa kabilang banda. At nung nalipat na namin, na-discover namin ang ibang mga treasures sa ilalim ng kama katulad ng alikabok, mga barya-barya at mga dumi na kalat ng mga junakis. Yan, tapos pinunasan lang namin at winalisan para mawala yung mga dumi-dumi na yan. At pagkatapos ay pinatuyo na namin yung floor. Hindi pala mga floor. Tinanggal din namin yung mga gamit or treasures sa ibabaw ng cabinet dahil yan yung ating gagamitin na divider or pang divide sa kwarto para maging dalawa siya. Itong cabinet na ito ay sa lola ko pa kaya hindi namin itong pwedeng i-let go kasi magagalit ang mga lolo. Lolo at lola. Ayan, kaya yan ang ginawa naming divider. Inusog lang namin siya para magkaroon sila ng kunwari kwarto din nila, yung space sa likod ng cabinet. At bumili ako nitong mga bricks sa Shopee. Yan ang ginawa naming para magbago yung kulay ng ating room. Yan yung ginamit namin at hindi na kami bumili ng pintura dahil matanggal ang amoy ng pintura. So ito na lang mga foam bricks ang ginamit namin. Dinikit lang namin sila at sobrang madikit nila kahit sa kamay namin merong naiwan na pandikit. Pero madali lang naman siyang idikit at madali rin siyang ilagay ka sa mga sulok-sulok. Madali ba? Parang hindi madali sa sulok-sulok. Medyo nahirapan kami sa mga sulok-sulok kasi nga foam brick siya, pero na-achieve naman namin yung gusto naming look. So, dalawang klase yung binili ko. Yung isa ay parang may gray na wood. Yung isa naman ay foam bricks at makikita nyo yan ng mas malinaw mamaya pag natapos na naming nailagay lahat ng ito. Again, sa Shopee ko po ito binili at kung gusto nyo ng link, ay ilalagay ko sa ating description box at sa ating comment section or i-message nyo ako dito sa ating page. So, ayan yung kinalabasan nung nalagay na namin yung mga foam bricks at yung parang wooden gray na bricks. Ay, hindi pala siya brick. Basta foam na sticker. Ganyan. Pero meron siyang konting foam. Para sa flooring, ay bumili ako nitong vinyl na kulay dark gray at meron itong iba't ibang mga kulay. Sa Shopee ko rin to binili at nasa 28 pesos ang isa. At akala namin magkukulang sila pero ang galing, saktong-sakto yung nabili ko dito sa space na ginawa namin para sa mga bata. Swak na swak yung mga nabili kong vinyl at 28 pesos lang ang isa. Again, sa Shopee lang din yan at ilalagay ko rin ng link sa baba kung gusto nyo ng link sa ating vinyl flooring at napakadali lang niyang idikit din. Meron na siyang agad kasamang pandikit. Ayan, i-assemble mo na lang, tatanggalin mo lang yung kanyang parang film sa likod para madikit mo siya. Parang sticker lang din siya pero makapal siya at vinyl talaga yung kanyang material. So ito na ang kinalabasan nung nadikit na natin lahat ng kailangan nating idikit. Ayan po ang kinalabasan at hindi pa dyan natatapos dahil naglagay pa kami ng iba't ibang mga palamuti at ito na yung floor. Ang ganda niyang tingnan at ang kinis, ang linis tingnan ng flooring natin at parang nasa ibang kwarto talaga sila. So bumili rin ako nitong study table na pwede ring ilagay sa side ng bed pero binili ko to kasi sakto siya sa mga size ng mga bata. Maliit siya at sa Shopee ko lang din ito nabili, nasa 250 lang ata yung ano ba yan? Nasa 250 lang yon. At ito naman, bumili din ako sa Shopee ng mga placards or mga chart, educational chart. Yan, nakalaminate sila kaya ang ganda nila. Ready to dikit na lang. At hindi sila mababakbak ng mga bata or masisira kasi nakalaminate sila. Ayan, meron din kaming study table na pang bed. Ayan, galing yan sa kapatid ko. Nilagay din namin dyan. At mas excited yung tita. Kitang-kita sa mukha, kinikilig habang nag-assemble. Ayan yung ating mga kasama sa pag-assemble. Ayan yung tita na pinaka-excited sa lahat. Maglalagay din kami nitong blackboard sticker. Ito yung blackboard sticker na dinidikit. Kaya nga sticker sis. Ayan. Ididikit lang yan at may kasama na siyang mga chalk.
So, napakadali lang niyang lagay at napakahaba niya. So, ang ginawa namin ay hinati lang natin yung ating sticker blackboard. Sorry, mali. Dinikit lang namin yung blackboard sticker na may kasamang mga chalk. Akala ko nung una mga pen. Colored pen. Chalk pala sila. At yan, yung kanyang, para siyang wallpaper. At pwede mo siyang idikit kahit saan mo gusto. Hinati lang namin siya at pinagdikit na para maging siyang katulad ng blackboard yung kanyang hugis. At nilagyan namin siya ng border para talagang ma-feel ng mga bata na blackboard yung kanilang sinusulatan. Sa Shopee ko lang din yan binili dahil naghahanap ako ng blackboard kung saan ako makakamura. Sa Shopee ko lang yan tiningnan. Napakamura lang ng mga ginamit natin dyan at inipon ko talaga yan para magawa namin itong kanilang play area or study room. Ayan. Pwede talaga siyang sulatan ng chalk. Ayan. Iba't ibang kulay yung mga chalk na kasama dun sa ating blackboard. Bumili din ako ng lalagyan nila ng toys at mga gamit sa school, mga lalagyan ng kung anong gamit, at napakadali niyang i-assemble. Sa Shopee ko rin to nabili at ayan, sobrang dali, kahit isang kamay lang kaya mong i-assemble yung lalagyan ng toy na ito. At ito naman yung kanyang kinalabasan pag na-assemble mo na siya. Pwedeng bumili ka pa ng mas maraming tray kung mas marami silang toy at mas mataas yung magagawa mo. At ito naman, dinikit na natin yung ating mga charts. At yun na yung mga chalk na naputol ko kasi akala ko highlighter pen sila. Naputol ko, hindi ko expect. Yan, dinikit na namin. At meron pa akong iba pang biniling mga charts or educational charts. Ayan. Yan. Iba't ibang store ko nabili yung mga yan. At meron tong kasamang pandikit, itong mga educational charts na to. Bumili din ako ng Magic Water Book. So, ang kagandahan nito, yung kanyang tinta, lalagyan mo lang ng tubig. Yung tubig na yung magsisilbing tinta ng Magic Color, ano ba yan? Magic Water Book na ito. At ang cute niya, cute, hindi sila magdudumi sa kwarto dahil tubig lang ang kailangan. At dinikit na namin lahat ng mga iba pang kailangang idikit at inassemble na lahat ng mga kailangang assemble. Meron silang coloring book dito na matagal nang nakatenga sa taas ng cabinet kasi nakalimutan namin saan namin nilagay mga gamit. Tapos ito yung mga toys na galing kay Ninang Margo. Thank you, Ninang Margo. Meron na kaming lalagyan ng mga Lego toys. At ayan na ang kinalabasan ng kanilang study area or play area. Ang cute to. Meron pa mga stuffed toy. Yung mga stuffed toy na yan ay galing pa sa sinaunang panahon. Nalagyan na namin dyan. At ito na ang kinalabasan. Lahat ng to ay binili ko sa Shopee, kaya kung gusto niyo ng links sa mga gamit na nandito sa kwarto, study room ng aking mga Junakis ay ilalagay ko sa comment section, o kaya naman ay pwede niyo akong i-message dito sa ating Facebook page para masend ko sa inyo kung saan ko nabili lahat ng mga gamit na nandito. Maraming salamat sa panonood! Bye-bye! Bye-bye!